Kaya ang tanong nga mga kababayan, is not whether she will be convicted or not. Kasi dahil sa ebidensya na meron, for sure, she will be convicted. Okay, kaya pag-usapan natin 'to mga kababayan. Kasi, may nabasa akong article kanina, oo. Alam niyo minsan talaga ano, minsan ang sarap ano, minsan, ang sarap tuktukan ng mga ano, mga propagandista ng DDS. Totoo lang, no joke, no joke, oo. Kasi ang galing nila mag-pretend. Ang galing nila mag-pretend na parang parang ano, ang lakas-lakas nila, et cetera, et cetera. Pero I highly doubt that. I mean, seriously. Oh, no joke. I highly doubt na number one, malakas si Sara Duterte. At number two, na may bilang sila sa 2028. Mm. So, so, yeah. Tulad nito nabasa ko kanina. Ito makita ko sa inyo. Sabi, safe sa impeachment. Ayan, sabi. Oh. Only 6 senators seen voting to convict Sara Duterte. Ayan. Oo, mga kababayan. Ang nagsabi niyan, si Lito Banayo. Eh, DDS to si Lito Banayo eh. Natural, nasabihin niya yan. Alam niyo mga kababayan, I think for this year and moving forward until the election period, magfo-full blast lahat ng mga Duterte pseudo experts. Sinabi nating pseudo, yung sabi nun peke. Maglalabasan silang lahat en masse mga kababayan. Yung mga pseudo experts nila, yung mga tao dito, mga ewan ko, whatever you call it. Para i-build up si Sara Duterte. Yung mga lawyers na nasa ano nila, nasa tao dito, yung mga lawyers na nasa payroll nila, ayan. Oo, yung mga political experts na nasa payroll nila. Yung mga tulad ng mga international geopolitics experts na nasa payroll nila, ganyan. Oo, ganun. Lalabas lahat yan. En masse. Sunod-sunod yan. Baka nga mangyari baka nga mangyari is, tawag dito, yung mga feed natin lahat, masaturate nitong mga taong katulad ni Lito Banayo. Sabi niya kasi, mga babayan, the Senate will be the judge and the jury. Tama naman yun. The question in most politicians' minds, especially if you're in Congress, is, will she be convicted in the Senate? Oo. Actually, mga babayan, it's not a question. Hindi ito yung question. Ang gusto nilang gawin, isipin natin na ito yung tanong. But that's not the question. That's not the question. Ang question, mga kababayan, ay, may bayag ba ang Senado na harapin ang kabalbalan ni Sara Duterte? Yan ang tunay na tanong dyan. Yan ang question dyan. And mga kababayan, ang palagi nilang binibuild up, ang palaging sinasabi ng mga DDS, ay wala kayong numero, wala kayong yun lang lagi. Yun ang palaging sinasabi. Pero mga kababayan, sure ba talaga sila na walang numero? Baka magkagulatan. Oo, baka magkagulatan kayo. Kasi alam nyo mga kababayan, you do not telegraph your plans. Pag may plano ka, wag mo i-telegraph. Low profile ka lang. Tahimik ka lang. Tapos pag andyan na, when the right opportunity comes, saka mo birahin. Tingnan si PBBM. Ako personally, I think, nagpabugbog talaga siya ng 3 taon. Hindi niya pinatulan. Lahat ng fake news tungkol sa kanya, hindi niya pinatulan. Lahat ng mga intriga na ibinabato ng mga kampo ni Satanas na si Duterte, hindi niya pinagpapansin. Oo. Because there is always the right opportunity for everything. May tamang pagkakataon dyan. Ngayon, ako I understand na last year would be, kung from a strategic perspective, kung last year sinuportahan yung impeachment ng administration, I mean the Marcos administration, parang medyo masyadong maaga. So mga babayan, it's too early kung last year nangyari yung impeachment trial. Siguro, kaya hindi rin siya sinuportahan ng Marcos administration last year. Masyadong malayo sa sa eleksyon.
Mm. Kasi mga kababayan, kung gusto mo talagang pigilan ang kandidatura ni Sara Duterte, you play their own game. Mm. Dadaanin mo sa sarili nilang laro, oo. Ibe-bait mo sila, ire-rage bait mo. Pagka rage bait mo saka mo sila, saka mo sila bibirahin. Tingnan niyo last year, 2025, anong sinasabi ni PBBM? Ayokong ma-impeach si Sara Duterte. Ayokong ma-impeach si Sara Duterte. Oh, tapos all of a sudden nitong January anong sinabi ng Malacanang? Kung may ebidensya, kung may ebidensya, go. Hmm. Kung may ebidensya, go. Eh, ang problema, marami pala ebidensya. May problema ngayon ng mga DDS, oo. Kasi maraming ebidensya. Kaya ang tanong nga mga kababayan, is not whether she will be convicted or not. Kasi dahil sa ebidensya na meron, for sure, she will be convicted. For sure. Pero ang tanong ngayon, will the Senate have the balls to actually, to go for the jugular? Kaya nga merong ano eh, kaya nga feeling ko lang naman Ngayon, ngayon mga kababayan, medyo mas malakas ang loob. Bakit? Kasi fragmented ang Senado. Yung dalawang Trojan horse sa majority, si sino ba 'to? Si, Camille at saka si Mark Villar. Sinasabi ko 'to noon pa, embroiled sa mga kaso. Mm, embroiled sa mga kaso. Tapos sa minority merong tatlo na posible ring makulong. Si Cheese, si Jinggoy, tsaka si Joel. Tapos si Rodante Marcoleta, may kaso sa COMELEC, which we are waiting for the resolution. Apparently may resolution na raw. Ang nakakatawa dun sa palusot ni Rodante Marcoleta mga kababayan, ang sabi niya, nung binigyan daw siya ng contribution, hindi pa raw siya kandidato. Mm. Yun ang kanyang palusot. Pero para kasi sa akin, mga kababayan, pag pinayagan niya ng COMELEC, pag pinayagan ng COMELEC, hindi pa naman ako kandidato nung tinanggap ko yung donasyon eh. Mm. Pag pinayagan niya ng COMELEC, mga kababayan, binigyan mo ng napakalaking loophole ang Omnibus Election Code. Mm. Binigyan mo siya ng napakalaking loophole ang Omnibus Election Code. Eh di ang sasabihin na lang ng mga kandidato in the future kapag hindi sila nag-declare ng kanilang sose or nagsinungaling sila sa kanyang sose, ang sasabihin lang nila, no, hindi pa ako kandidato nung binigay yan. Di ba? Tingin nyo ba? Tingin nyo ba? Hindi ano yun? Hindi gagawin yun ng mga kandidato? Of course gagawin yun, my goodness. Ilulusot nila yun hanggat pwedeng ilusot. So that will be a bad precedent for COMELEC. Kapag ginawa nila, pag pinayagan nila yung ganung palusot. Mm-hmm. At saka, another thing, mga kababayan, the question is not when you received the donation. The question is, why did you not declare it? Mm-hmm. Diba? Yun ang issue eh. Hindi naman issue yung kung kailan nag-donate. Ang issue is, bakit hindi mo dineclare? Diba? Nakakatawa rin tong palusot ni Marcoleta eh. Another thing, mga kababayan. So, another issue is, bakit hindi mo dineclare sa saliin mo na may ganun kang kalaking pera? Diba? So, in total pala dapat, ang salin niya ay nasa 160, 170 million pesos. Kung isasama mo, yung donation, campaign donation, na na-receive niya before the campaign period. So, ba't hindi niya dineclare yung 160, 170 million? Diba? Ang daming problema ng palusot na yun, men. At kapag inilusot siya ng COMELEC, mga kababayan, hindi pa naman tayo abogado, pero siguro pag abogado na tayo, mas maikinig yung iba dyan. Pag pinalusot siya ng COMELEC, magkakaroon sila ng legal precedent na aabusuhin ng mga tiwaling opisyal tulad ni Rodante Marcoleta.
Ang dami niyang violate. Hindi niya dineclare sa salin. Hindi niya dineclare sa kanyang SOSE. Ano nangyari doon? Ano yun? Parang money laundering, ganun? Ginamit sa kampanya yung illegal na pera, di ba? Parang what the hell? Para magtunog legal, come on. So ano, para sa akin, hindi ako lang naman, hindi pa naman ako abogado. Siguro pag abogado na ako, my word will have more weight. Pero it doesn't necessarily mean na mali yung sinasabi ko. Di ba? I mean, utak ano lang, isipin lang natin as an ordinary Filipino, di ba? Anyway. So ngayon mga kababayan, isa ho sa mga nagsalita tungkol sa issue ng kulang daw ang numero. O kulang daw ang numero ay si Congressman Defensor. Sabi niya, wala kaming sapat na numero. Oo. Pero feeling ko, mga kababayan, gagamitin tong salita na to ng mga DDS at iibahin nila ang ibig sabihin. Iibahin nila ang ibig sabihin, mga kababayan. Oo, kasi merong specific na sinabi si Congressman Defensor tungkol doon sa kanyang pagpapaliwanag na wala pa silang numero. Okay, pakinggan natin. Yan. Sabi mo, mukhang mahihirapan na makakuha ng mga susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte diyan sa mababang kapulungan. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi mai-impeach ang Vice President this time? Alvin, ang announcement ng Vice President ay posturing yon para magkaalaman na kung sino ang mga kakampi niya at mga hindi niya kakampi sa Kongreso bago magsimula ang impeachment hearings ng Committee on Justice. Ang sabi ko na sa ngayon, siguradong mapupunta muna yan sa Committee on Justice pero sa ngayon walang 1/3 na mag-endorse ng mga impeachment complaints. Ayun, malinaw. Malinaw mga kababayan ha. He made that distinction. Hindi niya sinabi na walang numero na mag-i-impeach kay Sara Duterte. Walang numero na magfa-file nung fast track. Unahan na natin yung fake news ng mga DDS. Kasi ako sigurado ko gagamitin na ng mga DDS yan. Sabihin nila, yung Congress takot na sila kasi wala raw numero. Ayaw na nilang i-impeach si Sara Duterte. No. Fake news yan, fake news. Oo. Ang sinabi ni Congressman Lawrence Defensor ay walang numero kung ang gagawin ay fast track. Which is understandable, mga kababayan. Understandable ho na walang susuporta ngayon sa fast track. Bakit? Kakatalo lang sa Supreme Court eh. Ba't mo ulitin yung strategy na hindi umubra? Di ba? Common sense man. Oo. Common sense lang. Bakit mo uulitin ang strategy na hindi umubra? So mga kababayan, ulitin natin ha. Walang numero sa Kamara de Representante for a fast track impeachment. Pero doon sa usual na proseso, yung dadaan sa Committee on Justice, posibleng may numero yon. Posibleng may numero yon. Bakit mo papasukin uli ang sarili mo sa fast track impeachment? Kakatalo mo lang sa Supreme Court. So doon tayo sa first mode, which is may filing na, i-refer, ipapasok sa order of business. After 3 session days, i-refer sa Committee on Justice. Pag-uusapan sa Committee on Justice, they will determine if it is sufficient in form and in substance. After that, the determination, magsusulat sila ng report which will be ratified in plenary. Within 60 session days. Magsusulat sila ng report within 60 session days which will be ratified in plenary by a 2/3 vote. Yung kay PBBM nga, ilan lang yung kumontra? 8? Out of 300 plus? Out of 300 plus, 8 lang yung kumontra kay dun sa impeachment ni PBBM. Yung pabor pala sa impeachment, 8 lang. Tapos yung mga Duterte na congressmen, nag-abstain lahat. Tingnan nyo mga hayop. Mga walang panay bati ko sila kay BBM. Pero nung panahon, para ipakita mo yung talagang disdain at galit mo kay BBM, nag-abstain ka. Lang kwenta. Hindi kayo exciting. Hindi natin sinasabi
sinasabing hindi dadami ang endorsers dahil matagal pa naman ang deliberation sa Committee on Justice. Pero sa ngayon, walang one-third at maaaring dumagdag ito o maaaring hindi na rin. Kaya abangan natin kung paano ilalatag ang ebidensya at ang hearing ng chairman ng Committee on Justice. So ibig nyo sabihin kong posible talaga na may tumawid ng bakod. Ibig sabihin may mga kabaro ka dyan na lilipat ng alyansa sa Vice President thinking na siya ang magiging presidente pagdating ng 2028. Posible yon, Alvin, dahil sa kanyang announcement, she has strengthened her following and made sure na ang mga pwedeng maging kaalyado niya ay lumabas na ngayon pa lang. There are regions and provinces very close to the Dutertes, and we understand the dynamics of politics at dahil malapit na ang 2028 at lalo na't walang matatag na kandidato ang administrasyon na lumalabas, hindi ko nakikita ang ibang congressmen ay may sandalan para tumugal ng kanilang pamumulitika sa 2028. Pero But, sige, tuloy mo. sige, Alvin. Pero meron bang may number, do you think may number para pumasa ang impeachment complaint in form and substance dyan sa Committee on Justice? Yes, posible talaga yon, Alvin. I am sure it will pass after due deliberations at pagbobotohan. Hindi ko lang masabi kung ano yung numero, pero base sa aking personal na assessment ay after makinig, sa tingin ko sufficient in substance ito. At ayaw ko lang pangunahan ang botohan sa ating komitiba. So mukhang pwede dun sa komite, pero pagdating sa plenaryo, ano sa palagay mo, makakayanin bang kumuha? Anong magic number para ma-impeach ang Vice President? Kailangan at least ng 105 members who will endorse the impeachment complaint pagdating sa plenaryo. At we cannot discount the possibility na dadami ang posibleng mag-endorse nito pagkatapos ng mga hearings sa Committee on Justice. So yung 105 sa iyong Basic yan. is it an uphill climb or hindi easily kakayanin pa rin ng mga Kaya yan. ng administrasyon ang 105 na bilang? Kaya yan. Ang masasabi ko lang, Alvin, walang 105 ngayon, but there could be a creeping endorsement during the course of the deliberations and during the plenary debates. Kaya, alam mo, maraming posibilidad, araw-araw nagbabago, at depende din yan how the committee will tackle the impeachment complaint. Opo. Isa na lang pala. Okay, go. Bakit mo nasabi na walang 105? Sa ngayon, Alvin, hindi ko nakikita kasi isa, dalawa o tatlo lang ang nag-endorse pa ng impeachment complaint. Hindi katulad noong isang taon na lalo na nung lumabas ang kanyang video na may banta sa buhay ng presidente at first lady. Yon, malinaw yon. Kaya karamihan sa amin alam na it is an impeachable offense and it's a betrayal of public trust. So, Pero ngayon, mas dahil sa Supreme Court decision na dapat sundin natin, mas magandang gusto ng mga congressman na marinig na muna ng malinaw ang ebidensya sa Committee on Justice bago natin pagbotohan at malaman kung sino talaga ang boboto in favor of the impeachment complaint. sa salitang kanto, mukhang marami nang magbabalimbingan anytime soon. May posibilidad yun. Pero alam mo naman, marami din namang maninindigan sa kanilang paniniwala. Kaya I do not lose confidence that it will have a good deliberation and good debate during the Committee on Justice. Alright. Kung ano naman po Tapusin na lang natin doon. Alam nyo ako mga kababayan, di ba sinabi ko kanina, if you're going to battle, you don't telegraph your strategy. You don't telegraph your strategy. You don't. You just don't. Di ba? 105, it's a piece of cake, mga kababayan. Lakas CMD pa lang kung baka makuha na yung 105 eh. Legit, no joke.